Hello guys! Welcome to my vlog. Today guys, ito tayo ngayon. Maglilinis tayo. Alam nyo ba dito sa abroad guys, swerte-swertehan lang po ang magiging amo dito. Mabuti yung nagiging naswertehan po ako sa amo ko. Kasi hindi siya masyadong, yung namalautos ba sa akin. Yung hindi siya nag-utos na kung ano tong gawin ko. Bahala ako sa mga ginagawa ko. Kung naglinis ako, hindi ako inuutosan yan. Hindi kagaya may mga amo kasi naranasan ko rin din guys na yung amo, habang ako naglilinis, inuutosan pa ako. E di takbo na naman ako. Hindi ko matapos-tapos yung lilinisan ko kasi mamaya utos dito, tubig, mga ganun. Mamaya, plansyahin mo to. Mamaya, hindi ko na matapos-tapos yung gawain ko. Dito ang amo ko ngayon guys. Pangatlo ko na tong amo. Ito ko naranasan na parang free ako na magtrabaho. Hindi ako utusan yan hanggang hindi ko matapos. Hindi na siya akong kakausapin yan. Bahala na ako. Ako na lang gagawa ng sarili kong oras di pag naglilinis ako. Sana magpapasalamat ako kahit ganito yung amo ko. At saka guys, swerte din ako sa amo ko kasi kahit sa pagkain, hindi siya madamot, kahit hindi free yung pagkain ko dito kasi binibigay niya yung pagkain ko dito, binibigay niyang pera, bahala akong mag-budget kasi hindi naman ako mahilig sa mga pagkain nila. Mostly na pagkain nila, hindi ko magustuhan kasi lahat order, hindi ko naman gusto yun. Ako naman mahilig ako sa gulay, kaya ayun, buti na lang, yung amo ko, bago-bago pa lang ako, nung interview pa lang ako talaga, sinabi ko na sa kanya yun, na mas gusto ko na magluto ako ng aking pagkain. Kaya nagpapasalamat. Pero alam nyo guys, noon, naranasan ko talaga na yung punta ka sa kwarto mo, pag pupunta na ako sa kwarto ko, ayun, puno na ang bulsa ko. Magnakaw na ako kasi gutom ako, hindi ako nakakakain ng maayos. Kasi ang mostly na binibigay ng amo ko dati, panis na. Hindi ko na makain, ayaw ko na itatapon ko na lang. Kaya yung mga kinanakaw ko na lang, saging, apple, orange, ayan, puno ang bulsa ko, tinapay. Papuno ko yan sa bulsa ko. Pag andun na ako sa kwarto ko at nag-ano na ako, matutulog na sana ako, yung magpapahinga na ako, doon ko na ako kakain na muna ako bago ako ayos sa sarili ko, bago ako matulog. Yan ang ginagawa ko noon guys. Kaya magpasalamat ako sa amo kong ito kasi naswertehan ako noon. Kaso naranasan ko na rin talaga yung pinakamahirap na. Naranasan ko na yung mahirap sa pagkain, mahirap sa trabaho. Lahat naman walang easy, kaso lang yung sobra talaga, sobra yung pagsamurahin ka, ganun na parang hindi ka talaga tao ang turing nila sa'yo. Slave ba yung turing sa'yo? Naranasan ko po yan guys. Kaya kayong pareho kung kagaya kong OFW, kung kayo man nakakaranas ng hindi maayos, I'm sure na sa may time na mag-alis kayo dyan, makakaranas din kayo ng pinakamagandang amo, makakahanap din kayo, maswerte din kayo. Kasi ako ito, ang amo ko to, pangatlo kong amo. Hinahayaan lang niya ako. Lagi akong nakakaluto ng gusto ko. Binilhan talaga niya ako ng electric stove para dun ako sa labas kasi hindi naman pwede sa loob ng bahay na magprito ka ng isda. Mahilig naman ako sa isda, diba? Ganun naman tayo mga Pilipino. Kaya, ayun, guys, talaga pag nag-abroad ka, talaga matibay ang sikmura, matibay ang lahat na kung pagalitan ka man, talagang dito na sa labas, ilabas mo rin. Kung pinagalitan ka dito sa kabila, doon sa kabila nalalabas. Ganun pag na amo mo palamura o paano. Kasi naranasan ko na rin yan. Hindi talaga ako, ayaw kong iiyak noon. Hindi ako iiyak. Kasi ang alam nyo ang sinasabi ko noon,
pag ganun ang amo ko na pinamura ako, matatapos din ako niyan, hindi ako mag-i-stay sa'yo. Yun talaga ako noon, guys. Niisip ko yan, matapos ilang buwan na lang, may taon pa ko minsan, bago pa ako ng ilang taon na lang, sabihin ko ng ganun, matatapos, hindi ako forever sa'yo. Yun ba, parang pinapalakas ko lang ang loob ko para hindi ako ba masaktan masyado. At saka yung day off ko rin noon, guys, alam nyo, 2 araw lang ang day off ko rin isang buwan noon. Yung pangalawa kong amo noon, pangalawa kong naging employer dito. 2. Tapos pag hindi ako lalabas yan, kasi sabi ko, huwag muna akong lalabas kasi magasto. Pinagpatrabaho pa rin ako dito sa amo ko ngayon, guys. Itong amo ko doon. Hindi ako lumalabas, hindi talaga ako magtatrabaho. Kung gusto ko maghugas yun sa mga plato, hindi hugasan ko naman. Hugasan ko naman kung minsan, pero mostly hindi talaga ako magtrabaho. Ayaw ko talaga hindi talaga ako magtrabaho. Sabi niya, it's your day off, huwag kang magtrabaho, ako magagawa niyan. Tapos sabi niya gano'n. Minsan, yung mga pagkain din nila na gusto ko, binibigyan din naman ako. Hindi naman sila as in na madamot sa pagkain kasi pag ino-offer naman nila kasi yung gusto ko, kukuha ako. Pero pag yung ayaw ko talaga, hindi naman talaga ako mahilig sa mga pagkain talaga nila kasi ibang-iba talaga yung pagkain nila kaysa sa atin. Doon na tayo nasanay sa pagkain natin. Pero yung mga salad-salad, ang mga ganun, gusto ko mga iyon. Masarap naman talaga ang mga iyon. At saka healthy naman yung mga pagkain na nilang pero yung mga pasta-pasta, hindi ko mahilig sa mga pasta, mga ganun, mga beans na marami silang pinagkakain na mga hindi ako mahilig doon, guys. Kaya ayun, ganito lang ang buhay sa abroad, guys. Kailangan tiyaga-tiyaga habang-haba, mahaba pasensya. Kung ano man pinagsalitahan ka ng amo, ipapalabas mo na lang. Ganun lang talaga. Minsan kasi, kahit naman tayo, di ba? May time na moody tayo, may time na mood tayo na maganda. Yung minsan hindi tayo ganun din sila. Kaya intindihin na rin natin sa mga amo kung minsan, hayaan na lang natin ang isipin, matatapos din ka diyan. Hindi ka maging forever dyan. Diba? Ganun talaga yon. Kaya papasalamat tayo kay Lord ngayon, guys. Pasalamat ako talaga ng Lord. Thanks talaga. Maraming salamat sa Kanya ng marami. Kasi blessing talaga sa nagiging amo ko ngayon. Itong amo ko na to, matagal na ako. mag 9 years na ako. Pero minsan hindi talaga niya ako pinagalitan. Kung meron man akong kamali, alam niyo yung ginagawa niya. Kakausapin niya ako sabi niya sa akin, gagawin mo to, yung nakalimutan mo pala ito, mamaya gagawin mo to, ha. Yun ang sasabihin niya sa akin. Pero kung hindi talaga siya magalit o kaya may nakalimutan akong hindi talaga siya magalit, guys. O kaya na-late ako sa mga bata, hindi talaga magalit, guys. Kasi kung may one time na-late ako nagising, alam mo yung alarm, hindi nag-alarm yung cellphone ko, yun pala nalubat parehas. Nakalimutan ko na charge. Ayun, nalubat silang dalawa. Di hindi nag-alarm. Ayun, nandito na yung bus. Yung mga bata, hindi ko pa na-ready. Hoy, Diyos ko, takot ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero sabi ng amo ko, bakit nangyari? Madam, late na kami. Late na. Hindi nag-alarm. Never ko na talaga siyang nagalit. Sabi niya, sige, bilisan natin. Yun, sige, bras. Tapos, bihis ng mga bata, bilis. Ganun. Hawak niya yung isa, hawak ko din yung isa, Ayun, mga sapatos, bilis talaga namin. Tapos, kasi tinawagan na namin yung bus, nahintayin kami doon sa labasan, yung malapit sa ibang yung malapit doon sa kabila na, kasi doon na lang nahahatid ng amo ko kasi pag doon sa eskwela kasi malayo. Tapos ayun, nandun na kami sa sasakyan. Tawa kami ng tawa. Tapos sabi ko, first time ko talaga nawalan ng alarm.
Hindi ako nagising. Sabi ko, kinatok pa talaga ako ng ng yung nanay nung bus. Dito sa aking kwarto na nasabi niya, ate, ate. Sabi niya gano'n. Pero yung amo ko talagang mababa ang loob niya. Hindi talaga siya nagalit sa akin. So, nagpapasalamat ako talaga kay Lord na ganito binigay niya. Kahit man lang, kahit yung sabi nila, sa akin laki na sigurong sahod mo, matagal ka na sa amo. Pero hindi talaga guys. Hindi malaki ang sahod ko. Katamtaman lang. At least tinuturing akong kapamilya nila. Alam nyo kung nandun ako sa kanila, kung anong kinakain nila na gusto na sabay-sabay lang lahat kami kumakain yan. Lagi kami sumasabay. Sinasabay nila ako kahit saan sila pupunta. Ganun. Kumakain kami sa restaurant. Hindi ako iba sa kanila. Parang turing nila ako talaga pamilya nila. Hindi ko na iba yung turing nila sa akin. Tapos, kung ano yung gusto ko, tinatanong nila kung anong gusto ko kasi alam nilang mahilig ako sa isda. Ay binibigyan talaga ako ng isda, binibilhan ako ng isda, maghanap talaga sila ng isda. Yung tinatanong nila kung anong gusto kong isda. Kasi alam nila, parang matamlay talaga ako kung hindi ako makatikim ng isda. Yung sa isang week na, hindi na ako nakatikim ng isda, parang hindi talaga healthy yung katawan ko. Kaya hinahanapan talaga ako ng amo ko doon pag nandun kami. Magpapasalamat talaga ako sa amo ko talaga. Sobrang thank you. Sa pasalamat ako ng marami. Sana yung mga kagaya ko nakatulong, mga dito sa OFW, sana makahanap din kayo ng amo mabait na hindi nagbubulyaw para peaceful din ang alam mo pag hindi nagbubulyaw ang amo, peaceful talaga. Thank you so much guys.